Yes, alright mga minamahal, it's me again, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron nga po tayong napapabalitaan na itong mga retired general abay gumawa ng sariling rally at yung ibang mga religious group din, gumawa din sila ng sarili nilang rally doon nga po sa EDSA. Alam nyo kasi, ito yung pinakapangit. Retired ka na eh, so may influence ka pa din. So, bakit ka nakikihalubilo dyan nga po sa tinatawag na peace rally na yan? Peace kuno yung rally, pero tinatawag lang nilang sa peace. Pero yung ibig sabihin niyan is destabilization. So, bakit ka nakikihalubilo sa destabilization effort na ginagawa ng ibang mga grupo? So, ngayon mga minamahal, eto yung mga retired general na yan, karamihan sa kanila, syempre retired, mga retirado na. May mga natatanggap yan silang mga pensyon mula sa gobyerno buwan-buwan. At gamit po niyan yung pera ng taong bayan. Gamit na nga ang pera ng taong bayan, buwis ng mamamayang Pilipino, pero ano yung ginagawa nila? Sila pa ang nangunguna sa pag-atake ng gobyerno. So, yung labas kasi nito mga minamahal, para silang kumakain sa bahay ng magulang nila, pero sila yung sumisigaw mismo. So, wala silang respeto sa pamahalaang gobyerno. At pangalawa mga minamahal, yung mga retired general na yan, meron yung mga tawag dito, military ranks. At beside, meron pa din silang mga tinatawag na privileges. And government-funded pa din yung kanilang mga pension. And yes, mga minamahal, legal and ethical po yung kanilang obligation. So, yung ginagawa nila na sumasama, 'di ba, sa mga rally, 'di ba, nag-iimbestiga sa mga rally, nagpapasabog ng maling impormasyon, nagpapahiwatig ng nagpapahiwatig ng pagkalas sa kasalukuyang administrasyon, gumagamit ng military influence and political mobilization. Yan po ay isang violation ng Military Code of Conduct. And pwede po yan silang makasuhan sa inciting to sedition. Kung sakaling sila nga po talaga ay mayroong ginawa, 'di ba? So ngayon, meron akong ipapanood sa inyo na video na kung saan itong mga retired general at itong mga other religious group ay sinita ng ating mga kapulisan. So anyway, ito panood natin sa inyo, no? Alright, mga minamahal. Yung group na ito, sa Pirusa at hindi na nakapasok pa dito sa EDSA People Power Monument itong grupo na ito. At ngayon naman ay nagpapatuloy nga itong peace rally na ito o tinatawag nila na anti-corruption protest at binubuo ito nito ang mga retiradong general at ng Iglesia ni Cristo, pati na yung PDP laban. Kanina nakausap din natin yung dalawang retiradong general. Kabilang na arian, si Hermogenes Esperon at si retired General Carlos, no? Damian Carlos. Una, sinabi ni retired General Hermogenes Esperon na kahit nga sana yung mga kabataan na sila yung manguna sa mga ganitong klaseng protest sa panahon na raw para sila tuminig proper na opisyal ng gobyerno. Tanong din natin sila sa kanilang assessment ngayon sa pamahalaan ay kung aalisin o bababa sa pwesto ito nga mga korap na opisyal ay may matitira pa ba sa hanay nito nga namumuno kayo sa atin. Sabi nila, naniniwala pa rin na atiwala pa rin sila na marami pa rin yung itinungan ng opisyal. So ngayon, yung post daw na tao pa, ito na lang sana yung mag-fuel para nga magkaroon na lang ng hiya yung ilan sa mga naupunan nila kumakamkam. Medyo hindi maganda yung audio ng ng News 5. Now anyway, ang tinutukoy kasi dito ng ng mga retired general, ito na lang daw po yung way para ma-fuel up yung mga corrupt na public official. Yan yung pinaglalaban nila. So, hindi ba mga minamahal, wait lang, si Esperon, 'di ba? Narinig ko Esperon, 'di ba? Mga minamahal yung pangalan. Alam mo si Esperon, ito yung tipo ng tao na ito yung general na kala mo sobrang linis 'di ba? Alam mo matanda ka na, umuwi ka na lang at mag-golf. Anyway, mga minamahal, ito mga retired general na to, sila po yung nagpapasimuno ng rally. Imagine pumunta walang permit.
'Di ba? Kaya talagang gagambalain sila ng ating mga opisyalis diyan. Una, lumabag na nga kayo, wala na nga kayong permit, tapos nagasik pa kayo ng destabilization. Napaka-problematic nyo naman kung ganon. 'Di ba? Ano ba yung problema nyo sa ating gobyerno? Hindi ba dapat ang mas kino-call out ninyo itong si Vice President Sara Duterte? So, yung pension ninyo, pera yan ng taong bayan. Hindi yan galing sa bulsa, 'di ba? Bulsa ninyo or bulsa ng magulang ninyo. Pera ng taong bayan ang nagbabayad sa pensyon ninyo. Tapos gagamitin nyo lang yung mga oras ninyo, yung presensya ninyo, yung pangalan ninyo para sirain ng gobyerno na nagbabayad sa inyo. 'Di ba? Ano to? Mga minamahal. 'Di ba ang taas ng double standard nila? At saka yung mga retired general na yan, 'di ba sinasabi ko sa inyo, meron silang influence. So hindi sila ordinaryong tao na nagrarally. Mayroon silang history ng command authority. So, kaya kapag sila ay kumilos, may implication na yan ng destabilization. So, pangatlo, lumalabag din sila sa oath nila. Kasi, di ba, ang sabi nila sa oath nila, protect the public. So, ibig sabihin, protektahan ang publiko, ang republic. Hindi para magkalat ng destabilization sa publiko. So, kahit retired na sila, mga minamahal, hindi pa rin nagre-retired yung kanilang oath to defend the country. So, ano yun? Ginagamit nila yung kanilang rank para sa political agenda. So, hindi kailangang maging politiko, mga minamahal. Kung ako lang yung mag-a-advise, hindi natin kailangan maging politiko para makita kung sino ang nasa likod. Kasi yung mga grupo na yan, nakikita natin na ang pinapakalat nila is mga propaganda, same script. Ako nga na hindi ako politiko, nakikita ko naman kung ano yung kanilang kinikilos eh. 'Di ba? So kung gusto nyo gumawa ng people power, walang susuporta sa inyong taong bayan. Kaya ang ginagawa nila, tinatawag na lang nila sa peaceful rally. 'Di ba? So, let's be honest, hindi naman talaga to tungkol sa corruption eh, yung ini-issue nila, mga minamahal. Tungkol ito sa ayaw nila sa ating presidente. Yan naman talaga yung totoo dyan. Hindi nila nilalabanan yung corruption. Bulag sila dito sa mga Duterte. At saka ito nga, nagtatanong nga ako, bakit ngayon lang eh? Bakit parang nagsabay-sabay? Bakit parang coordinated? Ano yan? Mayroon bang under the table na pinag-uusapan? Binayaran ba kayo? May nagbayad ba sa inyo? Totoo ba yung sinabi ni Ramon Tulfo na mayroong financer at mayroong mga destabilizer? Nagtatanong lamang po. So, anyway, yan po mga minamahal. Pengi lang ako ng comments. Ano yung masasabi ninyo sa ginawa nitong mga na to, retired general, 'di ba? Na parang mga mokong to May mga saltek din sa pag-iisip, no? Sila pa yung yung ginagamit ng kanilang pangalan para gumawa ng ng destabilization hindi naman sila binibigyan ng pensyon para manira, 'di ba? So feeling kasi nila untouchable pa din sila. Anyway, pahingi lang ako ng comments ninyo. Likes and share at kung ano yung masasabi ninyo sa ginagawa ng mga retired general na ito. So dapat ba silang tanggalan ng pensyon? 'Di ba? Or mas dapat silang kasuhan ng inciting to sedition. 'Di ba? Anyway, mga minamahal, yun po. Pengi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always hit notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!